pagkain para sa aking mag-anak. Kung dumating man ang tag-ulan, hindi ako nagugutom. Aba, kaibigan ko na lang ka. Daan ka naman dito sa bahay ko. Huwag na, kaibigang itim na lang yun. Nagmamadali kasi ako. Kailangan sa bahay ang dala kong ito. Nakita mo ang dali. Ikaw naman, hindi naman magpahinga. Puro ka na lang pagkahanap buhay. Baka magkasakit ka na yan, Hindi naman siguro. Itim na lang yun. Ang totoo nga, lalo akong nakakaramdam ng panghihina kapag wala akong ginagawa. Sa bagay, yan nga ang sanay sa trabaho. Pero, halika muna, saluhan mo ko sa pagkakasip. Daming kapayasa naman na yan Siguradong, pagod na pagod ka. O baka naman kumakalamit sa kumura mo. Halika, dito tayo. Aray ko! Ano ba yung ginagawa mo? Ang lauto ka muna at kukunin ko yung ating tingin na kape, ha? O sige, salamat! Buti pa ito sa iting na langga. Maraming impact na pera-perasong hinog na langga. Alam mo, hindi pa naubos ang iniisip ko ng pagi ko ngayon ko pa naman sa itaas ng puno. Teka! Mabuti kaya, hatiin natin ang kanin ito. Kalahati na lang ang iuwi ko. At itong kalahati naman ay kainin natin dito. Tutal, mabigat pa sa linto ng buo. Sige. Kung ano yung mga pinasunod lang ka, magkain na tayo. Salamat kaibigan, sinaglag naman, sinaluan mo sa pagkain. Matay ako. Alam naman, ako na lang nag-iitang naninihan dito. Wala man ang anak ko. Ako rin, itim na lang dyan ay natutuwa ng lubos. Dahil hindi na itong kanin na dadalhin ko ang bumaan. Maging ang aking kalooban ay bumaan din. Dahil bukod sa aking asawa at anak, mayroon pang imang nag-aala-ala sa akin na isang tapat na kaibigan na tulad mo. Aba, nagdidilim na. Kailangan na akong makauwi sa bahay. Hinihintay ako ng aking mag-anak. O, paano kaibigan iitin na lang yun? Tutuloy na ako at maraming salamat. Nag-aibigan, itin na lang yun. Tingnan mo, hindi siya pumayag na hindi ako magdala. Ang piraso ng kanyang iniipon na langka. At ang sabi pa niya, anumang oras ay bibigyan niya tayo ng langka. O halina, magkainan tayo. Kailangan malaman ko ano
Tingnan mo ang ininigay sa akin, iitim na langgam. Doon na nga ako pinatitira para daw hindi na siya naghihintay sa pagdating mo. Ako na ang kanyang gagawin katulong. Aba? Ang swerte mo, Alay. Dapat naman. Ako ang unang nakilala niya bago ikaw. Hindi nga lamang ako nag-ingay. Ha? Talaga? Oo talaga. Sabi pa nga, dahil ako na ang katulong niya sa pag-iipon ng pirat-lasong langka. Huwag ka na napupunta doon. Wala na akong kukuha ng pagkain. Maghihirap na naman ako sa pagharap. Gugutom ang aking pamilya. Hindi na ako makakapunta sa bahay ng kaibigan ni Kim na lang. Matapos ang maraming panahon ng paghahanap, isang butil na kanin na lang ang nakukuha ko. Kaibigan ko ng langgam. Oy! Ha? Bakit hindi ka nagpupunta sa bahay? Nang tingnan mata ko sa kahit huntay sa iyo Akala ko, sabi mo huwag na ako pupunta sa inyo. May katulong ka lang titira doon. Si Alay? Binigyan ko sila ng pero hindi ibig sabihin yun eh. Naniniwala ko sa kanyang mga sinabi. Hindi masisira ng kung sino-sino ng ating mabuting pagkakaibigan, di ba? Sinabi mo ba? Aba? Sandali. Tingnan mo kasi hindi lumakas eh. Tayo na magtawag dyan sa puno-puno at ako ang bahala sa tayo tanay. Anay! Saan ka pupunta? Sa bahay mo, para kumuha ng konting pagkain. Sandali na. Totoo ba lahat ang sinabi mo sa akin kung kontento ng langgam? Kailan ba naman ako nagsinungaling sa'yo? Siyempre. Ganon ha? Kaibigan ko ng langgam, lumabas naman yan. O Alay, ano mo yun? Anong pinagsasabi mo kay Kim na lang yun? Lagot! Oo, magkang na ngayon. Okay lang. Tapos na yan. Halika sa bayan, tayo magpapikon eh. At bukauli ka na rin ng langka para sa pamilya mo. Pagkatapos. Salamat sa iyong paanyaya, itinanggap. Pero, sa pagkakataon ito, ikaw naman itinanggap ang aanyayahan ko sa bahay para kumain. At tuloy, makilala mo rin ang aking pamilya. Ganyan talaga magkakaibigan, di ba? Nagbibigayan. Sige.